room, mga hayop, gadgets at establishmento. Nadiskubre ang mga yan ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga ngayong araw. Iimbestigahan naman ng Korte Suprema ang alegasyon ng isang senador na posibleng naimpluwensyahan na rin ng Pogo operators ang Judicatoda. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Mav, walang natagpo ang tao dito sa loob ng Pogo Hub na ito nang halugugin ulit ng mga otoridad ngayong araw. Ang nakita lang nila ngayon ay mga ebidensya ng torture at hinihinalang opisina ng mga scammer. Dose-dose ng computer, cellphone, blank SIM cards at mga script na nakasulat sa Chinese ang nadiskubre sa isang gusali sa loob ng 10 ektaryang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mga indikasyon umanong posibleng scammers ang mga nagtatrabaho rito. Ang nakikita namin doon is more on lab scam. Nakikipag-contact ito doon sa mga hindi taga rito. Yun ang binibiktima nila, maybe from China, from Hong Kong, from Taiwan. Nadiskubre rin ng mga pulis ang di umano'y torture room at mga pan-torture gaya ng mga bakal na baton at baseball bat. Nauna na nakakuha ang mga pulis ng video ng pagtutorture sa mga empleyado ng Pogo sa Porac. Kailangan kasi ma-reach nila yung quota eh. So pag hindi nila na-reach yung quota for a week, then they will be receiving yung mga beatings na yan. Isa sa mga pakay ngayong araw ay suyurin kung may kidnap victim pang pwedeng ma-rescue sa loob. Pero wala silang nakitang tao. We cannot yet say kung mayroong pang mga tao sa loob. Kasi sa tagal na rin ng from the time of first attempt natin, baka wala na ring tao sa loob. Sa labas ng isang dormitoryo rito, may mga nakita kaming cellphone na tila iniwan lang sa damuhan. Iimbestigahan pa raw ito. Nakita rin ang isang pasilidad para sa power supply sa lugar. Ang Pogo Hub na ito hindi lang pang trabaho at tirahan. May mga establishmento rin kasi sa loob ng compound kaya hindi na raw kailangan lumabas. Kumbaga para tong mini Chinatown kasi halos lahat ng kailangan nila nandito na sa loob ng Pogo compound. Meron sila rito mga Chinese restaurant, meron silang grocery store na may mga Chinese products, meron din silang salon, meron pa silang clinic tsaka butika na may mga Chinese labeled medicine. Maraming sasakyang inabando na rito, kabilang ang sports car na ito. May nakita ring mga hayop, unggoy, kuneho at mga aso na namamayat na at meron pang patay na. Magpapatulong daw dito sa POS o Philippine Animal Welfare Society ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Samantala, iimbestigahan ng Korte Suprema ang aligasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng naimpluwensyahan na rin ng Pogo operators ang hudikatura. Kasunod ito ng pagbawi ng Korte sa Malolos, Bulacan sa inilabas nitong search warrant laban sa Pogo sa Porac. Kaya sandaling nahinto ang raid noong Martes. Ilang beses sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng naturang Korte sa Malolos pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Mav, ang nahalughog pala ngayon ay 5 doon sa 46 na buildings sa loob ng 10 ektaryang Pogo Hub na ito. Bukas may ibang buildings ulit na halugugin at sabi ng pulisya ay wala naman silang timeline para sa search operation dahil hindi naman daw nila ito mamadaliin. Balik sa iyo, Mav. Maraming salamat, Jonathan Andal. Gumuho at nag-iwan ng malaking butas ang isang bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City. Dahilan para may madisgrasya. Nagdulot din ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Mula sa Antipolo City, nakatutok live si Von Aquino. Ivan, Mav, nabutas nga ang bahagi ng Marcos Highway dito sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City kaninang madaling araw. Nagdulot pa yan ng aksidente at pagbigat ng daloy ng trapiko. Ito ang tumampad kaninang madaling araw sa mga dumaraan sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Kwento ng isa sa mga nagtatrabaho roon, ilang araw na nilang napapansin na may deformity o paglubog sa kalsada bago ito tuluyang gumuho. May rider pa ngang naaksidente matapos malubak. Nagtaka lang ako bakit yung pagka, di ba, umuwi ang tubig, matalsik dito sa amin, hindi ko alam na na pala, palalim na pala yung kalsada. Pagsapit ng 2:00 na madaling araw, noon na raw tuluyang bumigay ang bahagi ng kalsada. Kalabog na lakas, akala ko anong natumba. Yung pala yun. Nagtulong-tulong daw ang mga magkakapit-bahay na harangan ng nabutas na kalsada.
Sa paunang assessment ng DPWH, hindi ito sinkhole. Anila nagbara ang isa sa mga drainage sa ilalim. Posible raw na ang tubig na hindi nakadaloy dito ang nagpalambot sa lupa sa ilalim, kaya nabutas ang kalsada. Yung cross pipe po na existing na cross drain po yun ng drainage na dalawang tubo po yun na magkadikit, yung isa ho nagbara kasi marami na ho siyang silt at saka mga lupa na mga bato. Nililinis na siyang paunti-unti ngayon. Pagtitiyak ng Manila Water, hindi nito maaapektuhan ang supply ng tubig sa lugar. Wala namang kaming activities na ginagawa dyan lately. Wala ding na-observe na leak. May iwasan po nila yung area. Meron po tayong mga alternate routes. Tulad po nung sa may area po ng Blue Mountain. Pwede na po silang, pwede po nilang gamitin po yun. Via Sumulong Highway na po ilabas po nila. Ivan, Mav, sa ngayon ay nagsasagawa na ng repair yung contractor ng Manila Water. Mabigat pa rin yung daloy ng trapiko dito dahil isang lane lang yung nadaraanan ng mga motorista papuntang Quezon City at isang lane lang din yung nadaraanan papuntang Kogyo. Mav, Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Kabi-kabilang disgrasya sa kalsada ang naitala sa Metro Manila sa nakalipas sa magdamag. Sa ilang aksidente, ang mga driver nakainom umano. Nakatutok si John Consulta. Maluwag ang trapiko sa pababa ng EDSA Ortigas flyover southbound sa Mandaluyong pasado 1:00 ng umaga kanina nang biglang araruhin ng isang kotse ang hilera ng mga barrier pagbaba. Sa lakas ng impact, wasak ang kaliwang bahagi ng kotse. Nasira rin ang isang concrete barrier, plastic barrier at road signage. Dahil dito, isang oras na bumigat ang trapiko. Sa ulat ng Super Radio DCWB, sinabi ng driver ng kotse na nag-aaway raw sila ng kanyang nobya nang bigla raw kinabig ng kasintahan ng manibela. Di naman nasaktan ang driver at kanyang nobya. Ayon naman sa post ng MMDA, nakainom daw ang driver. 2:00 naman ng umaga, isang sasakyan ang nang-araro rin ng 4 na concrete barrier sa EDSA Corinthian northbound sa Quezon City. Ayon sa MMDA, nakainom ang driver ng sasakyan. Kaninang pasado 3:00 ng madaling araw, sa isang bahagi naman ng Marcos Highway sa Pasig, sumalpok sa mga concrete barrier ang isang sasakyan. Bahagya pang umikot ang kotse at nagkalat ang mga barikada at bahagi ng kotse sa kalsada. Sabi ng MMDA, nakainom din daw ang driver nito. Kaya't nagpapaalala sila na iwasang magmaneho pag nakainom ng alak. Sa bahagi naman ng EDSA Denver Street sa Quezon City, doble disgrasya ang inabot ng isang kotse mag-aalas 5 ng umaga. Una itong nasalpok ng pampasaherong bus na nasira ang unahang bahagi. Kwento ng isang pasahero ng bus, habang nakahinto sa gitna ng daan ang bus at kotse, isang bus pa ang dumaan at nasagi ang kaliwa ng kotse. Walang nasaktan sa insidente. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May kaso na ng pagkakahawa sa tao ng virus na nadudulat ng avian influenza o bird flu. Taga-Mexico ang 59 years old na pasyenteng dinapuan ng AH5N2. Pumanaw na siya. Pero ayon sa World Health Organization, hindi virus ang cause of death, kundi sa mga karamdaman niyang nauwi sa septic shock. Dagdag ng Health Ministry ng Mexico, wala pang ebidensya ng hawaan ng naturang virus sa mga tao, bagamat patuloy silang nagmomonitor. Samantala, ipinagbawal na ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng poultry products mula Australia dahil sa outbreak doon ng bird flu. Pero ayon kay DA Secretary Piu Laurel, tatanggapin pa rin sa mga pantalan ang mga shipment ng poultry products na kinatay o na-produce bago ang May 9, 2024. Sa pag-iimpok, mas ligtas raw kung magde-deposit ayon sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Pero ang problema ng ilang Pinoy, paano mag-iipon kung kulang pa nga ang kita kumpara sa gastos? Nakatutok si Maki Pulido. Ilang beses na bang may nasayang na tabing pera, kundi nasunog, ay inanay. Literal na tagong pera ang nakasanayan ng maraming Pinoy o ipon sa alkansya imbes na sa bangko. Pero karamihan, ni walang ganyang ipon. Katunayan, kumpara sa mga kapitbansa natin sa Southeast Asia, mga Pilipino ang may pinakakaunting impok. Malayo sa ipon ng mga Malaysian o ipon ng mga Singaporean. The concept of saving is not yet so strong in even the Filipino culture. Filipinos love to
spend. Kahit na konti na lang yung pera natin, parang i-google pa natin doon sa mga bagay na kailangan natin. Nakababahala ito, sabi ng PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation. Mag-ipon tayo para meron tayong magagamit sa emergencies or kaya sa future. Gusto naman daw mag-impok ni Mary Joy, makapagtabi man lang para sa pag-aaral ng mga anak. Pero sa mahal ng bilihin at bayarin ngayon, paano? Bayarin monthly, tapos kuryente, tubig, ganyan. Tapos yung baby ko, tapos may isang estudyante rin kasi ako. Sobrang mahal na. Parang yung tubo namin dati, okay pa, pero ngayon konting tubo na lang kasi sobrang taas na ng bilihin. Sa mga magkakaroon ng pribilehiyong mag-impok, mainam na ideposito ito sa bangko. Kesa sa bahay kung saan pwedeng manakaw, mabaha, maanay o masunog, sabi ng PDIC. Tulad ng inutang ni Marcose na 300,000 pesos, pambili sana ng jeepney pero kasamang natupok ng masunog ang kanilang bahay. Pwede rin sa mga e-wallet, yun nga lang wala itong insurance. Pero kung sa bangko, insured pa ang bahagi ng pera mong di lalagpas sa kalahating milyong piso. Gusto rin sanang dyan na mag-ipon ni Evangelina, sa ngayon ay nagtatabi lang sa e-wallet. Pero ang daming hinihingi, mga business permit, tapos yung mga dami pang mga barangay clearance, ang dami. We have already minimized the number of requirements that we do, which is only requiring one ID. So even in the opening of accounts with the banks, the central bank has already issued a regulation to simplify the requirements for opening the banks. para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Big time ang nakaambang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, piso hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel, hanggang 70 sentimo naman sa gasolina. Ayon sa Industry Management Bureau ng Energy Department, may epekto sa presyohan ang desisyon ng ilang malalaking oil-producing countries na magbawas ng produksyon hanggang sa katapusan ng taon, bunsod ng paghina ng oil demand, mataas na interest rates at pagtaas ng oil production ng Amerika. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.